Dakot po tayo sa ating mensahe po. So ngayon po ay pagpapatuloy po natin yung ating pong series sa First Peter. So ito na po yung last part ng ating series about salvation or tungkol po sa realidad ng ating kaligtasan na which is a tremendous reality. Isang realidad na hindi natin maipaliwanag, hindi natin kayang sukatin, hindi natin kayang ilarawan ng isang salita lamang. At kulang pa ang lahat ng salita sa diksyonaryo para ipaliwanag ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano po? Kaya samahan niyo po akong muli sa unang Pedro, chapter 1, verses 10 to 12. Unang Pedro or 1 Peter chapter 1, verses 10 to 12. So, samahan niyo po ako at tayo po ay magsitayo para po sa pagbasa. Okay. 1 Peter chapter 1, verses 10 to 12. As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. It was revealed to them that they were not serving themselves but you in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Purihin po ang Panginoon at tayo po'y manalangin. Dakila ka, Panginoon. Salamat po muli sa oras na ito. Sa oras na mahayag po muli ang inyo pong salita. Patungkol sa kaligtasang taglay po ng bawat isa po sa amin. Patungkol sa kaligtasang tunay na kay hirap arukin, kay hirap i-reconcile sa aming isip kung paano po ito naging realidad, Panginoon, sa aming makasalanan. Bagamat kami po ay hindi deserve, Panginoon, na magkaroon po nito. But you voluntarily and graciously ibinigay niyo po ito, Panginoon. Kaya salamat po. At patuloy po namin in-entrust sa iyo ang sandaling ito. Patuloy namin namnamin ang bawat salita, ang bawat phrase ng inyo pong salita. Ayon po sa Santong Espiritu na siyang may akda po nito. At siyang nag-reveal po nito, Panginoon. Even from the Old Testament, Panginoon. Ikaw po ang maghayag at patuloy po niya lamang gamitin na instrumento ang tagapagsalita niya yung pong gagamitin. Salamat po muli. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang Panginoon, tayo po yung makakaupo na. So truly that the salvation that we always testify, that we always share sa ating mga kaibigan, sa ating pong mga kapitbahay, sa ating pong kapwa, ay isang katotohanan kay hirap kong ipaliwanag. Kung hindi rin po dahil sa Panginoon, kung hindi rin po dahil sa Santong Espiritu na siyang ipinadala upang maging agent ng church sa fulfillment ng Great Commission. So, kung natin pong i-trace back in Acts chapter 2, nag-start po ang church. At nung nag-start po ang church, doon din po nag-start ang proclamation about Christ as the Messiah, ang Panginoon bilang Mesias, bilang katuparan ng hula mula po sa Lumang Tipan. At dito din po natin makikita na mula noon hanggang ngayon, 2,000 years ago until now, until bumalik ang Panginoon, ito pa rin ang mensaheng ating ipapangaral at ito pa rin mensaheng ito ang gagamitin ng Diyos upang ang isang tao ay makakilala sa Kanya. Tunay na magtamo ng buhay na walang hanggan. Tunay na magkaroon ng kaligtasan. That's why this salvation is a tremendous reality. And bilang recap po, makikita po natin from verse 10. So our first point here is our salvation from the prophet's viewpoint. Mula po sa point of view ng mga propeta in the Old Testament,
So makikita po natin that they were used by God, the Holy Spirit. They were instruments of God upang ipahayag ang future grace o ang panghinaharap na kaligtasan na kung saan ito po ay ang ating Panginoon. So that's why in verse 10 it says, as to this salvation. So this is a particular salvation, and this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you. So even in the Old Testament, makikita po natin, ito po ay lahad na. Ito po ay hayag na. Bagamat hindi po nila alam kung kailan at kung sino po ang persona. Bagamat meron pong servant or Messiah na bababa. So ito po yung ating pinag-aralan last Sunday. Ano po? So from the prophet's viewpoint, they prophesied of the grace that would come. That's why they made careful searches, investigations, inquiries. Who is this Messiah? Okay? Sino bang Messiah ito at kailan ito manggaganap? So hindi na po nila naabutan. Napalad po si John the Baptist. Ano po? Kasi kasabayan po ni John the Baptist ng Panginoon. Ano ho? Bagamat siya po yung huling propeta sa ng Old Testament. But even John the Baptist, so hindi pa rin kumbaga makikita ho natin that through the inspiration of the Holy Spirit, sinabi po niya in the wilderness, behold the Lamb of God. Ano ho? So nandito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So kung makikita po natin mga kapatid, talagang ito ho lahat ay ayon po sa kapangyarihan at kalooban po ng Panginoon. Mula po sa mga propeta ng Lumang Tipan, sila po ay nagkaroon ng curiosity kung sino po ang Messiah ito at kung kailan ito bababa, kailan siya po aparito. Ngunit hindi po nila naabot hanggang sa dumating na po ang Panginoon. At dito po naman sa ating second point makikita natin is by the Spirit's supervision or the superintendence ay nahayag po ang kaligtasan ito. So the Holy Spirit is the one who declared it. Okay? Ang banal na Espiritu ang siyang tanging naghayag po sa mga propeta patungkol sa Mesiyas, patungkol sa tagapagligtas na bababa. Yung tinatawag po nating fulfillment ng kaligtasan. So God Himself served as the most reliable source of the gospel story through the Spirit's carrying along of men, including the prophets of the Old Testament. So itong 2 Peter chapter 1, kung natatandaan po natin, binasa po natin that it is not the will of men, not the interpretation of men, ang lahat ng propesiya na natala at naisulat dito po sa Lumang Tipan, kundi ito po is that the Holy Spirit were, sabi nga, yung banal na Espiritu po ang nag-superintend sa mga kalalakihang ito, sa mga taong ito, kung kaya't sila po ay naghatid ng mensahe patungkol po dito at nag-prophesy patungkol sa tagapagligtas na darating. So that is the truth. Ano po? And also, sinabi po ng banal na Espiritu kung ano po ang mga events na magaganap o event patungkol po sa servant na ito, at ito po ay ang kanyang paghihirap, sufferings, and the glories to follow in verse 11. So muli po natin tingnan, sabi dyan, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as He predicted. So this is the Holy Spirit. The Holy Spirit predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. This is yet to happen nung panahon po ng mga propeta. And not only the person of the gospel is the content of the inspiration of the Spirit, but also the work of redemption and the consequential exaltation. So ito po yung summary. Not only the humiliation, which is the work of redemption, yung pagbaba ng Panginoon, yung obedience ng Panginoong Jesus sa kanyang Ama, kundi ang sabi dyan, the consequential exaltation. So ano po yung maalala po natin dito? Philippians chapter 2. Di ba? So ano pong sabi sa Philippians chapter 2? In verse 9,
Okay? For this reason, also God highly exalted Him. So before exaltation, ano pong sabi po dito sa verse 5? Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus, who although He existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied Himself, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So ito po yung papakababa ng ating tagapagligtas. At dahil po sa pagpapakababang ito, sabi dito sa verse 9, God highly exalted Him. So that is the glories dito po sa verse 11. So yung sinasabing glories to follow, the exaltation of Christ. And bestowed on Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Ito po ang ating Panginoong Jesus. Ito po ang ating tagapagligtas. That's why now, He is sitting at the right hand of God. Amen? Nasaan po ang Panginoon? Siya'y nakaupo sa kanan ng Ama, the place of honor and majesty. Ibig sabihin, fully satisfied, ang Diyos sa kanyang ginawang pag-aalay, sa kanyang ginawa para sa katubusan ng kasalanan. That's why there, in the text says that sufferings and the glories to follow. So the servant that will suffer and become a sacrifice for the salvation of the world will be given the title he truly deserves, the name that every knee will bow and every tongue will confess. There's only one name, isang pangalan lang ang ating kinatatakutan sa ating pong buhay. At ito po ay ang pangalang o ang titulong Panginoon. Okay? Sabi nga kung sino yung dapat nating katakutan ay ang Diyos. Sa kanyang kabanalan. But ang Diyos na talagang kinatatakutan sa kanyang kabanalan ay Diyos na nag-abot sa atin. Bumaba at nagkatawang tao. Okay? And the Holy Spirit revealed to them that they were serving for the future Savior and future believers. So sinabi din po dito sa verse 12, it was revealed to them that they were not serving themselves but you. So ang Espiritu din ang naglahad at nagsabi sa kanila at naghayag na hindi ito para lamang sa kanila. So their service is not for them but for those who are on the New Testament, sa Bagong Tipan. Pagkatapos po ng Kalbaryo. It is all of God's grace. The manifestation of their salvation is yet to come, and in our case, we have now realized. That's why we're looking back 2,000 years ago. We speak of the message that was happened 2,000 years ago. Okay? Hindi po ito nangyari 30 years ago or 50 years ago. Yan po ang kaligtasan, mga kapatid. Hindi po ito yung pinanghahawakan natin is dahil sa isang vision lamang o sa isang panaginip lamang o sa isang petsa kung kailan na itatag ang samahan. Kundi ito po ay 1,000 taon na ang nakakaraan. At ito po ay ang krus ng Panginoon. And moreover, we won't be convinced and be steadfast in this divine presence without the Spirit revealing this message. Not only to the prophets of the Old Testament, but even to the apostles. So dalawang individual ang makikita po natin na kung saan ay ginamit ng Diyos upang paghayagan ng biyayang ito. Una ay ang mga propeta at ang ikalawa po
ay ang mga apostol, na makikita naman po natin muli dito po sa verse 12, ang sabi dyan, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel. So sino po ang ginamit ng Diyos upang ang mga Kristiyanong inuusig na ito, na recipient ng sulat ng unang Pedro, ay makarinig ng mabuting balita at makakilala sa Panginoong Hesus. So ito po ay ang mga apostol. Kaya ang ating ikatlo is our salvation as the preacher's message. Kung paano ang propeta ay nag-prophesy, hindi dahil ito ang kanilang hula ayon sa kanilang sarili, hindi nila sariling hula, hindi nila sariling interpretasyon, kundi ito po ay mula sa Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu din ang nasa likod, kung kaya't meron pong mensaheng ipinapangaral at ibinubuwis ng mga propeta o ng mga apostol na ito ang kanilang buhay para dito. Di po ba? Kaya this message is so precious. This message costs. Sabi nga, marami pong buhay ang nawala. Maraming buhay po ang, sabi nga po ay binuwis sa pamamagitan ng iba't ibang mga brutal na pamamaraan throughout the history. That message, okay? This message, ito pong mensaheng ito na lagi po nating inihahatid para sa ating mga malsabuhay na wala pa sa Panginoon at sa mga taong wala pa sa Panginoon. So again, our salvation as the preacher's message in these things which now have been announced to you. So hindi po nakahang ang mga Kristiyanong ito sa announcement or pronouncement about this grace, about this salvation, but it is plainly, sabi po dito, stated that this message have been announced. Has been announced. Okay? By the Holy Spirit sent from heaven. Kaya yung pagkaka-deliver po nung salita ng kaligtasan sa atin, it's all, sabi nga po, yan po ay galaw ng Santong Espiritu. Hindi po ito galaw ng tao. Hindi po ito initiative ng tao. Ito'y inisyatibo ng Panginoon. At siya ho ay gumagamit ng mga individual para makarating ang mensaheng ito sa atin. Hindi po ba tayo natutuwa, mga kapatid, sa pangyayaring ito? Ano? Na tayo mismo ay nakarinig ng mabuting balita at tinanggap natin ang mabuting balitang ito. At sa pagtanggap natin, nandun po yung assurance na tayo po ay may buhay na walang hanggan sapagkat ito'y galing sa Panginoon, hindi ito sa atin. So first, the preachers presented Jesus Christ as the one to be repented of our sins and believed. So ito po yung message na kung saan, right after po nang bumaba ang Santong Espiritu, in Acts chapter 2, so kung titingnan po natin in chapter 2 verse 38 and 39, ano po ang invitation po ni Apostol Pedro sa kanyang sermon? So ano po sabi niya dito? Peter said to them, repent and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit, for the promise is for you and your children and for all who are far off, as many as the Lord our God will call to Himself. So this is an invitation na magsisi sa kanilang mga kasalanan. And that very sin na kanilang dapat pagsisihan po is their rejection of Messiah, Christ as the Messiah. So ito po yung sinasabi ni Apostol Pedro, repent and each of you be baptized in the name of Christ, in the name of Jesus, for the forgiveness of your sins. Their unbelief of Christ as the Messiah. Mga kapatid, ito po yung sermon na sinasabi po sa talata. Ano ho? Ito po yung announcement na sinasabi po sa verse 12 ng ating pong passage. Have been announced to you by the Holy Spirit
So that is Christ as the Messiah. Christ as the Anointed One. As the only Savior. As the only gift to eternal life. Wala talaga pong iba. Huwag na tayong maghanap. There's no such, sabi nga, no such Christian. Ang galing na sa katotohanan ito, but still, hindi siya satisfied at parang ang mas tama pa rin ay yung iba. Na hindi si Kristo ang Panginoon at tagapagligtas. Nakakalungkot po, na meron din pong mga uma-attend na sa totoong gawain ng Panginoon, nangangaral ng totoong mensahe ng kaligtasan, at still lumilipat pa rin at doon daw nila natagpuan ang katotohanan. Doon daw nila natagpuan ang totoo kung sino ang Diyos. Samantalang walang ibang representasyon, manifestation ang Diyos, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Remember in Colossians, it says, He is the image of the invisible God. There's no other, sabi nga, wala nang ibang imahe na ibinigay ang Diyos mula sa langit, kundi ang kanyang anak, ang Panginoon lamang. Kaya wala akong tunay na Kristiyano na nakapakinig na ng totoong mabuting balita, pero iba pa rin ang kanyang hinahanap kumpara sa kung sino ho ang ipinadala ng Ama at kung sino ho ang larawan na kanyang ipinagkaloob. Okay? So this is what we call the apostolic sermon, actually. The sermon that was preached at Pentecost, na kung saan ay ang emphasis po is ang Panginoong Hesus bilang Messiah, na siyang hula mula pa nung lumang tipan ng mga propeta. Kaya po ang invitation dito is repentance. Okay? Dahil alam na po ng mga Hudyo na may darating. But they rejected. They rejected the person, the Messiah. Okay? Sa atin naman mga Hintil, so ang invitation po is believe. Tayo po'y manampalataya sa Panginoon. Sapagkat wala tayong totoong Diyos kung sino siya. Sabi nga, wala tayong totoong object ng pananampalataya, kundi ang Panginoong Hesus lamang ang kailangan po. Okay? And the message that was preached to us is to be responded with a dedicated service. So, ang mensaheng nahayag sa atin ay kailangang tugunan ng isang paglilingkod na dedikado o talagang nandoon yung ating buhay, nakatalaga ang buhay natin para dito sa paglilingkod na ito. Ito po yung hinihingi ng mensaheng ito sa atin. Hindi lang natin tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at asahan na natin na ang lahat ng mangyayari sa buhay natin ay maganda. Aasahan na lang natin is always positive ang mangyayari sa atin. Na lahat ng pangyayari is pabor sa atin. So, but here, makikita natin, sabi dyan, ito ho ay nag-demand sa atin na tayo po ay maglingkod. Dedicated, sabi nga, dedicated service. Okay? Remember in 1 Corinthians chapter 15, so, paano po nag-respond ang mga taga-Korinto sa mabuting balita? First Corinthians 15 verse 1 and 2, or verses 1 and 2, ano po sabi dito ni Apostol Pablo? Now I make known to you, brethren, the gospel which I preached,
to you, which also you received, in which also you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. So dito natin makikita yung specificity ng gospel na kung saan inihayag ni Paul para sa mga taga-Korinto, and they responded because, sabi dyan, by receiving the gospel. So tinanggap nila ang mabuting balita, walang agam-agam, walang pagdududa, si Kristo lang talaga ang Mesyas, si Kristo lang talaga ang tagapagligtas. They received the gospel, they stood upon the gospel. Hindi lang basta sila tumanggap, sila'y tumindig, nanindigan sa mabuting balita. Hindi sila nag-deviate sa mabuting balita, sa kanilang paniniwala patungkol kay Kristo. They were saved. That's why they were saved by the gospel. Because they did not only receive the gospel, they also stood upon the gospel. Okay? And holding fast the gospel. Kaya po, ang response na kailangan po natin gawin sa mensaheng ito, hindi lang tayo tumanggap, bibig lamang, isip lamang, but ito po, it should be, sabi nga, it must be responded with a dedicated service. Hindi lang natin tanggapin, tindigan po natin, patutuhanan po natin, na sa pamamagitan po nito, tayo maliligtas, panghawakan natin, sampalatayanan po natin, o paniwalaan po natin. Believe the gospel. Kahit hindi nila nakita ang Panginoong Hesus. Kaya po sabi po dito sa ating passage, babalikan po natin, in verse 8, ano po sabi dito sa verse 8? And though you have not seen Him, you love Him. And though you do not see Him now, but believe in Him, you greatly rejoice with joy inexpressible and full of glory. Kaya hindi yung tuwa natin sa gospel ay parang nakatikim lang tayo ng ice cream. Pagka nawala na yung aftertaste ng ice cream, wala na. Hindi na tayo fully satisfied. Ano? But here, and sabi dito, joy inexpressible and full of glory. So tayo ba'y tuwang-tuwa, mga kapatid, sa gospel? Ito nga po yung last series natin, The Joy's Reality, our salvation. Now, a tremendous reality. Talagang ang kaligtasan ay kamangha-mangha. Ang kaligtasan ay pambihira. Dahil ito'y mula sa Diyos, hindi mula sa mundo o mula sa tao. Okay? Even though they had not seen the risen Lord Jesus, they believed just like the other apostles. Bagamat yung 12 apostles po, nakita po nila ang Panginoon. But yung sumunod po na mga apostol or mga sent ones, so hindi na po ito kasama dun sa 12, hindi na po nila nakita ang Panginoon, but they have the courage, they have the confidence to preach, to speak of Christ, to witness Christ. Patutuhanan po ang Panginoon. Sapagkat sila ho, sabi dyan, they were empowered by the Holy Spirit. Hindi ito kapangyarihan ng tao. It's not through one's eloquence. Hindi ho dahil sa galing ng pananalita ng isang tao. Hindi dahil magaling sa pagde-deliver ng mabuting balita. Kung kaya't alam niya at siya ho'y confident sa mabuting balitang ito. But because he is being empowered by the Holy Spirit. Siya ginagamit ng Diyos na instrumento.
So, i-observe po natin yung ating mga sarili, mga kapatid. Ano yung pinakamadalas na salitang binabanggit natin sa isang araw? Ano yung pinakamadalas na statement, istorya, issue, balita na ating winiwika, ikinukwento sa isang araw? Baka mas alam natin yung current events. Mas alam natin na mataas ang bigas, ang presyo ng bigas. Mas alam natin na magkano ang itataas ng presyo ng diesel. Alam natin kung ano ang kinamatay ni Mike Enriquez. Mas alam natin yung nagaganap sa ibang bansa. Sigalot sa pagitan ng mga bayan sa mga bansa. Mas alam natin yan. Kung ano yung in sa social media. Kung ano yung trending. Kung ano yung music na nagiging LSS na sa atin. Alin? Sabi nga po, ang mas madalas, alin ang pinakamadalas natin ginagamit? Okay? Kaya hindi ba tayo magiging mapagpasalamat, mga kapatid, sa Santong Espiritu na kung saan naghatid sa atin ng mensaheng ito? That's why Holy Spirit is, sabi nga, bilang isa sa persona ng Trinidad, siya karapat dapat din nating purihin. Karapat din natin siyang parangalan sapagkat siya'y Diyos. Bagamat ang Diyos ay may 3 persona. At maging ang mga preachers na ginamit niya, superintendent, para ihatid ang mensaheng ito at makarating sa ating mga tenga. Appreciate ba natin ang mga taong ginamit ng Diyos? Kilala pa ba natin sila? Binabati pa ba natin sila? Diba? Unbeliever yung babatiin ko. Pero ginamit ng Panginoon para sa iyong kaligtasan. Romans 10 verse 14 or 13. So, the-excerpt po ito ni Pastor Jack nung nakaraan na po. Sabi dito, "For whoever will call on the name of the Lord will be saved. How then will they call on Him in whom they have not believed? How will they believe in Him whom they have not heard? And how will they hear without a preacher?" So, paano mo masasabing kilala mo ang Diyos at ikaw ay naligtas sa pagkakilala mo o sa pagtawag mo sa Panginoon kung ang Diyos na ito hindi mo naman sinasampalatayanan? Kung ang Kristo na ipinapangaral ng mabuting balita ay hindi mo sinasampalatayanan? At paano mo paniniwalaan ito kung hindi mo ito narinig? At paano mo ito magiginig kung walang mga ngaral? Diba? That's why in verse 17, darating ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ng salita ni Kristo o ng salita ng Diyos. Again, tinetreasure po ba natin, mga kapatid, ang gospel? Kasi kung tinetreasure po natin ang gospel, nandun po yung ating paglalapat sa buhay, kung ano po ang itinuturo, kung ano po ang itinutumbok ng mabuting balitang ito, na tayo po ay maging kinatawan ng Panginoon dito sa lupa, na tayo po ay maging tagapagsalita ng mensaheng ito, kung gaano tayo namamangha sa kaligtasang ito, kung gaano tayo natutuwa sa mensaheng ito. O baka iba ho ang nagbibigay tuwa sa atin, iba ho ang nagpapamangha sa atin, kahit sinasabi natin tayo isang Kristiyano. So this is the
the message. Na hindi lamang ipinangaral ng mga apostol at ng mga mangangaral, ibinuwis din nila ang kanilang buhay upang may makakilala sa Panginoon. Okay? Kaya hindi ho talaga designed na ang isang Kristiyano ay mabuhay na parang lahat ay napoprovide. Lahat ay granted sa kanyang buhay. Kundi, pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok, ang mga pag-uusi, ang mga pangyayari na ayaw nating mangyari sa ating buhay upang tayo ay lumapit sa Kanya at mas makita natin kung gaano kapambihira ang kaligtasang kaloob niya sa atin. So that is our third point. And bilang panghuli po natin, so as our fourth and final, last heading po natin, our salvation as the angel's longing. So balik po tayo sa ating passage. Ang sabi po dito sa verse 12, "It was revealed to them that they were not serving themselves but you, in these things which now have been announced to you, through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things," so pansinin po natin yung word, things into which angels long to look. So, the word things is the same, yung una pong sinabi po dito sa verse 12. Yung sinabi ditong in these things. So, yung tinutukoy ditong things, yung pangalawa at yung una, is no other than the salvation. Yung verse 10, yung sinabing, as to this salvation. Okay? And here it says, things into which angels. So, hindi pala dalawa, kundi tatlo. Ang ating makikita ho na individual or group, sabi nga ng mga individual na ginagamit po ng Panginoon regarding the proclamation or the announcement of salvation. So, meron pong propeta, meron pong mga apostol, at ikatlo, angels. So, our salvation as the angels longing. So, naalala ko po yung text in Luke 15. Sabi po dito sa verse 10, Luke 15 verse 10. "In the same way I tell you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents." Kagalakan po ng kalangitan, kagalakan po ng mga laksa-laksang anghel, ang isang kaluluwa, ang isang makasalanang magsisisi, magmabalik loob sa Panginoon. So, ang concern po ng Diyos is hindi yung dami, at least one. Okay? Isang totoo. So, kung titingnan naman po natin yung preceding parable, about the parable of the lost sheep po, ang sabi naman doon, is higit na kagalakan ng langit ang isang magsisisi kumpara sa 99 na matuwid. Okay? It doesn't, sabi nga, he doesn't care. Kung meron mang pumupuno, subalit hindi naman nagsisisi. Kundi ang isang nagsisisi at nais magbalik sa Panginoon. So ito po yung makikita natin mga kapatid. So even the angels, ang mga anghel, ito din ang kanilang nais. Ito din ang kanilang pinakamimithi. Kung paano ito ang nais ng Panginoon sa atin. Okay? So angels first have a strong passion to look for our salvation. So bagamat hindi ho natin alam, puzzle po sa atin kung ang angels ba ay katulad natin.
Ano? Because ang angels po ay nilikha din ng Panginoon. Likewise, nilikha din po tayo ng Panginoon. But meron pong pagkakaiba. Ano ho? Ang mga anghel kumpara sa atin. Sapagkat tayo po, nahulog sa kasalanan. Ang mga anghel po, makikita ho natin, is they were not subject to redemption. Katulad po nating mga makasalanan. Di po ba? Ang meron lang po sa angels is yung elect, yung hindi ho sumama doon sa third, na kung saan ay sumama po kay Satan. Ano po? But here, makikita po natin that these elect angels have a strong passion to look for our salvation. So, ang sabi po dito sa verse 12, the word long, ang ibig sabihin po nito, it describes having a strong desire. So, kung halimbawa sa ating bilang mga tao, para bang hirap nating i-explain, hirap nating i-measure yung kung gaano ka strong yung desire natin na mangyari ang isang bagay. How much more po doon sa angels? So, hindi natin kayang sakupin yon. Ano? Kasi hindi naman tayo angel. Di ba? But since they were created by God, at sila po ay isa sa mga instrumento din ng Panginoon, sabi dyan, they have the strong desire and overpowering impulse that is not easily satisfied, overwhelmed by the greatness of this salvation, to look, sabi nga, tingnan ang kaligtasan ito. Kaya ito po yung mas nakamamangha sa kaligtasan natin. Hindi lang tayo ang nagagalak, ang mga anghel din sa kalangitan ay nagagalak. Dahil ang Diyos ang nagpasimula nito. Ang Diyos ang pinagmulan ng kaligtasan ito. Okay? So the elect angels of God were even overwhelmed by the greatness of this salvation through Jesus Christ. Remember in Luke chapter 2, kung matatandaan po natin, dun po sa event na kung saan ang anghel po ay nagpakita sa mga shepherds, ano po ang sabi ng anghel? In verse 10, but the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. This good news of great joy is for all the people. So, hindi po ito exclusive. Ang Panginoong Hesus ay hindi ho nagkatawang tao, ipinanganak sa sabsaban para lamang sa Israel, para lamang sa isang lipi o isang bayan o isang bansa. Kundi ito'y para sa lahat. Sabi diyan, for today in the city of David there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Tama-tama, no? Kasi September na. Diba? So, may 3 buwan pa. Pero alam naman po natin na ang mensahe ng kapanganakan ng Panginoon ay walang panahon. Walang buwan. Ano? So kahit September pa lang ngayon, akmang-akma pa ho ang mensaheng ito. So may kakibat na katotohanan na kung saan sabi dyan, ang mga anghel mismo nagpapatotoo na ito ay mabuting balita na nagdudulot ng kagalakan. At kagalakan din ng mga anghel na ito na iparating ang mensaheng ito. That's why in verse 14, in verse 13, sabi dito, and suddenly there appeared with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among men with whom He is pleased. Tuwa ng mga anghel ang pagdating ng tagapagligtas. Kung kaya tuwa rin ng mga anghel ng isang makasalanan ay magsisisi at mananampalataya kay Kristong tagapagligtas. That's why this salvation is truly a tremendous reality. And letter B, angels somewhat had a similarity with the Old Testament prophets. So because, ang sabi po dito sa text, ano po, in verse 12, okay, 1 Peter 1:12, things into which angels long to look. Okay? So sabi dito, angels somewhat had a similarity with the Old Testament prophets
because they also have the holy curiosity to understand the kind of grace they will never experience. Hindi nila ma-experience yung ma-experience ng isang makasalanan. Kung paano niya matatanggap ang biyaya na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Because they were not subject for redemption. They will never experience redemption, but they were so interested in God's salvation so that they will glorify Him more fully, the very reason for their existence. So ito po yung sa halip, bagamat hindi po sila magiging benepisyaryo din ng pagtutubos ng Panginoon, ginagamit din ng Diyos ang mensahe ng pagtutubos upang magpuri ang mga anghel sa Panginoon. Kaya talagang ang pinakadulo po ng lahat ng ito ay kilalanin natin si Kristo bilang Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Ng isang sanggol na ipinanganak sa sabsaban at namatay sa krus ng Kalbaryo, siyang ating Panginoon magpakailanman. Mga kapatid, nakakagalak po ang kaligtasan ito. Ang sabi po sa Revelation chapter 5. So ito po yung panghinaharap, nakaganapan. Revelation chapter 5 verse 7. And he came and took the book out of the right hand of him who sat on the throne. When he had taken the book, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song, saying, Worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God with your blood, men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Then I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, and the living creatures and the elders, and the number of them was myriads of myriads and thousands of thousands, saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing. So hindi lang po mga saints ang magbibigay papuri sa ating Diyos, Panginoong Jesus. Even the angels. Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches, wisdom and might and honor and glory and blessing. Talagang hindi ho natin kayang ilarawan ang kaluwalhatian, ang kagandahan ng ating tagapagligtas na ihahayag niya sa darating na panahon. Bagamat ngayon, ihahayag na sapagkat siya'y nakaupo na sa kanan ng ating Diyos. Okay? Kaya tunay po na ang kaligtasan ay nakamamangha. Amen po ba? Amen. Talagang nakakagalak ang kaligtasan, mga kapatid, at nakakamangha ang kapahayagan pong ito. So for our conclusion, our salvation is themed in 4 ways. So ang kaligtasan po ay naging tema sa 4 na pamamaraan. Una, viewed by the prophets, inspired by the Holy Spirit, spoken of by the preachers, and longed for by the angels. Subalit lahat ng ito ay nakafocus lamang sa isang persona. At ito po ay ang ating Panginoon, ang ating walang hanggang kaligtasan at kapunuan. He is our eternal salvation and fullness. And before we end this message, nais ko pong iwan kayo ng ilang tanong. First, how passionate are you to seek the salvation of the unbelievers? So gaano ho ka rugdob ang ating puso na hangarin ang mga taong wala pa kay Kristo na sila'y makatanggap din ng kaligtasan ito. Next, up to what extent you are presenting the gospel. Because here we see that the gospel or salvation is purely under the superintendence of the Spirit. We're not sharing the gospel outside of the inspiration of the Spirit. You are establishing a religion
kapag ganyan po ang ginagawa natin. Sinasabi natin si Kristo, sinasabi natin mabuting balita, pero hindi mula sa Espiritu. And number 3, in regard to witnessing people to Christ through our sufferings, are you willing to wait? Or you ask Him, "O Lord, take my life." So baka tayo ho sa ating sitwasyon ngayon bilang isang tagapangaral at lingkod ng Panginoon, naghihirap. Ang sabi dito, tayo ba'y willing to wait? So para tayo nasa fast food, ano? Are you willing to wait? Kasi wala pa ho, lulutuin pa. 15 minutes, 20 minutes, kahit gutom ka. Are you willing to wait? Endure the sufferings of this present time until na-serve na po. Ano? Or you ask Him, "O Lord, take my life." Hindi ko na kaya, Panginoon. Parang tayo si Elias. Kunin niyo na po ang buhay ko, Panginoon. Hindi ko na kaya. Hindi lang isa o dalawa o tatlo ang aking problema ngayon. Meron pang hamon sa pagdimisyon, meron pang hamon pangangaral ng mabuting balita, ang dami kong nang iniisip ngayon. So again, ano po ang purpose ng Diyos kung bakit niya ibinigay sa atin ang kaligtasan? Sinabi po ng salita ng Panginoon, tayo po ay maging mensahero, kinatawan, ilaw, asin ng sanlibutan. Amen? Amen. Tayo po ay hindi ho iniligtas ng Panginoon para lamang ma-appreciate ang kaligtasan at maupo lamang, makinig lamang ng salita. Kundi tayo po ay maging kinatawan niya para sa mga taong wala pa sa Kanya. Marami pang taong maabot, marami pang taong makakilala sa Panginoon. Hindi natin alam kung ilan, hindi natin alam kung kailan, but sigurado ho, ang kaligtasan, isa lamang ho ang sinasabi ng Biblia ngayon na. Now is the day of salvation. Kung kaya't ngayon din, ang tamang panahon para tayo sumunod at magpagamit sa Panginoon at ipatotoo ang kaligtasan, na ang kaligtasan ito'y kabangha-mangha at tunay na nakakagalak. Dahil ito ay galing sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa inyo pong kaligtasan. Truly, that the salvation that we have is a reality na kahihirap ipaliwanag, but inihayag po ninyo sa amin, Panginoon. Ang inyo pong graciousness, ang inyo pong kabutihang loob, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat sa Panginoong Jesus na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa buhay na walang hanggan, na garantiya ng pagtutubos na ito, Panginoon. Salamat po sa katuwaan, kagalakan. Salamat po sa kapayapaan. Dulot lahat ng inyo pong pagliligtas. At sa oras na ito, patuloy po namin dalangin na sa amin pong napakinggang mensahe, kami po ay patuloy na magpagamit sa iyo. Kami po ay maging isang tapat na lingkod ninyo. Kami po ay mamuhay ng naaayon sa inyo pong salita. Sa iyo po lamang papuri at sa iyo lamang ang kapasalamatan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Purihin po ang ating Diyos